Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, kumusta po? At pasensya na po kayo, hindi tayo nakapag-live kahapon dahil nag-attend tayo ng good governance, no? Pasalamat tayo Father Jola, Carmelo Jola sa pangunguna nito, no? Salamat tayo ni Father Melo sa mga sharing sa different dioceses na nag-attend nito. Kita natin na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito para sa good governance mga kapatid. So, merong Diocese of Kidapawan, may Diocese of Tandag, may Diocese of Novaliches, may Diocese from Pasig, may Diocese from Tagum, no? Ang dami po na sa Archdiocese sa Cebu, no? So, ito po ay pangungunan sa Dilaab Foundation. Dilaab, no? So, anong Dilaab is flaming of desire for good. Okay. So, mag-quick live lang ako, Son, ha? So, ngayon, pasensya, hindi po ako nakapag-live kahapon. Dinamit din natin ang mga seminaryan sa San Carlos, yung seminaryo ko. Sa Cebu. So, pumunta tayo sa Cebu saglit, no? Dahil dun po ang venue sa ating good governance, sa Good Shepherd Training Center, Good Shepherd Training and Spirituality Center. Dyan po sa Banawa. So, pumupunta tayo sa Subo kahapon saglit lang, no? So ngayon, ito yung isi-share ko sa inyo mga kapatid sa araw na ito. In the Philippine setting, our exorcism, sabi ni Father Sikia, the Office of Amoy, Archdiocese of Manila Office of Exorcism, has difficulty addressing properly and effectively all the cases being sent to us due to the sheer number of cases which is staggering, as well as due to the depths of the demonic bandages. So, yan din ang nangyayari natin. Pipigilan po ng mga unclean spirits itong mga biktima, no? Because of the unholy saltines, because of the unholy bandages yan libot sa kanila. People usually seek help from the church when they have exhausted all other means, and these other means that they have gone to are mostly occult and new age in nature. So, nilapitan nila lahat, no? Ang last resort na ang simbahan. Yan po ang katotohanan mga kapatid, no? Yun po ang masakit. Last resort na po ang tunay na paraan, no? And then, it deepened their bandages and unholy soul ties, no? So, yan po ang difficulty na nakita ni Father Sikia, mga kapatid. Hence, when they come now to our office, these cases have become not only complicated, but the demonic is already deeply enriched, no? Complicated na, deeply rooted pa yung influence ng mga demonyo. So, yun din ang naranasan natin. Pero nothing is impossible with the Lord. No?
nothing is impossible with the Lord, no? So, because of the grace of God, He can do the impossible thing through the sacraments and through the ministry of the priesthood of Jesus Christ na nasa kamay, in the hands of all the priests, because all priests are healers. All priests are deliverance minister. They can do deliverance, mga kapatid. Hindi lang naturuan yung mga pari natin. Okay? And many of them come to us with very little that is Catholic in their lives in terms of moral values and practice. So yung practices nila bilang Katoliko ay very shallow. Nominal Catholic. Catholic by name. No? So ang dami nito, mga kapatid. Itong observation ni Father Sikia based on reality talaga ito. At ito din ang nasalubong natin from time to time. Kaya nga, binibigyan natin sila ng catechism whole morning po. Ngayon, kanina, 7:30. Kung bibisita kayo sa office natin, kailangan nandun na kayo 7:30. Pero hindi tayo makapatuloy sa pag-transfer bukas dahil wala pang dahil laging umuulan, no? So siguro next week na tayo makatransfer, mga kapatid. And many of them come to us with very little. Our office has to deal not only with the spiritual effects of the demonic contamination of our Catholic faith, which will be discussed in succeeding chapters, but also the moral effects, not only the spiritual effect, but also the moral effect of this demonic contamination. So, yung demonic contamination may dalawang effect po. Spiritual effect and moral effect of the demonic, which will be discussed in a much later chapter, which are a real hindrance to the growth of the victim's spiritual life, and therefore his spiritual liberation as well. So, hindi tayo tutubo sa spiritual life, sa biktima, as well as the liberation from oppression, liberation from obsession, liberation from infestation, liberation from possession. With God's grace, the Catholic Church in the Philippines is now beginning to respond to this rise of extraordinary demonic activity, although there are still certain challenges to be faced na ating haharapin. Meron pa mga challenges, no? So, yan lang sa muna, no? Dahil meron pa akong schedule, mga kapatid. Natutulog ako ng isang oras, balik ako tulog dahil doon tayo natutulog sa barko kagabi. Pero mataas naman yung tulog ko, pero inaantok pa ako na bumalik ako ng pagtulog and then recharge na naman tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, no? Siya po yung ating source of inspiration, hindi po tao. Siya po yung source of our strength, hindi po tao, no, kundi siya lang. Yung grasya niya, yung mga santo, yung mga anghel sa langit, sila yung ating inspirasyon. Pasalamat tayo sa mga star senders nato. Si Gina Apatan Dinukot, maraming salamat. Nagpadala 50 stars. Si Sheila Love, amping kanunay, Father, stay blessed, no, 200 stars. At salamat po sa inyo. No, salamat po sa inyo dahil umaabot na ng 20 seminarians po ang tinutulungan sa ministry natin. At nagbabayad na tayo ng nagbabayad tayo ngayon. Salamat po sa mga nagpadala po. Nakapagbayad na po tayo ng 89,080 pesos po. Si Ate Juju po ang ating aktibo na tumutulong sa atin sa mga scholars at sa scholars din sa natin. So nakapadala na tayo. Salamat po sa mga nagpadala sa GCash at sa natin. Nakapag-transfer na din tayo ng 26,000 ni Father Albert Aldia, ang parish priest sa Old Sagay. Nandito si Father, nagpasalamat siya. Excuse muna, ha. Father Albert Aldia sa ito?
sa Old Sagay, St. Therese Catholic School, St. Therese Catholic School sa Old Sagay. Nagpapasalamat po siya sa mga tumutulong. So nagpadala tayo ng 26,000 sa kanya ngayon lang, no? Dahil may nagpadala sa atin. Ito po yung ka-Father Albert Aldia, no? Sobra pong saya niya. Pero hindi pa siya nakapag-reply. Ngayon lang, dahil nagpadala po kayo. Yung Catholic School, muntik ng masarap po. At dahil sa tulong ninyo, higit na sa 1 taon po, nakatulong tayo. Hanggang may buhay pa tayo, gagawin natin ang pagtulong sa... Dahil maraming ibang sekta doon. And then, kung hindi ito maklose, itong Catholic school na ito, pupunta yung mga bata sa ibang sekta, yung Protestant school. So ano mangyari, no? Maging protestante din sila. So salamat po sa tulong, nakapagbayad na tayo. So this coming June po, last Saturday, pupunta po tayo for sports and evangelization po. At meron na tayong gibuhi nga baboy. And then, ang problema natin yung pangkain sa baboy. So, bibili naman tayo ng biik, no? Sunod na araw. At salamat po sa inyong lahat na walang humpay. At every week din, nagbigay tayo ng allowance sa mga evangelizers natin na wala ng trabaho, tinutulungan natin. So, every week may bibigay tayo ng 20,000 po. At salamat po sa inyo, ha? Ang Diyos na po ang magsukli. At sa mga tumutulong sa ating ongoing construction, salamat po. So, separate yung account po para hindi po maghalo, no? Salamat po. Kita nyo naman, walang tigil po yung ongoing construction natin. Temporary pa po yan na office, pero magsimula tayo sa sunod na mga araw sa permanent, siguro sa sunod na mga buwan. Kaya inuuna pa natin. So, next week pa tayo makalipat dahil panay ulan dito, mga kapatid. Pasensya na po kayo dahil hindi natin kontrolado ang ating panahon. So, pasalamat tayo ni Elvera Balongkit Unchi, nagpadala ng 50 stars. Salamat po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless.